Pelicans palakas ng palakas dahil kay Zion Williamson. Stephen Curry at LeBron magsasama-samang muli. Warriors panalo, Klay Senerioso ang pagbench, 35 points. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, New Curry 11, mabibili lamang sa halagang $2,999. Click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tefen.com for more high-quality shoes. Ang New Orleans Pelicans ay patungo sa NBA All-Star break kasama ang isa sa pinakamagandang record sa kasaysayan ng franchise. Ang Pelicans ay hawak ang 33-22, ay nasa ika-6 na pwesto sa West, parehong may record kasama ang 5th-placed Phoenix Suns, ngunit may isang laro sa unahan sa mainit na Dallas Mavericks at Luka Doncic. Patuloy na nakakasabay ang New Orleans sa playoff race at nasa itaas ngayon sa linya ng NBA Play-In Tournament. Salamat sa iilang All-NBA caliber na laro mula kay Zion Williamson. Si Williamson, bilang franchise cornerstone na siyang inaasahan ng lahat, ay alam na ang kanyang legacy ay aani sa NBA playoffs. Ang former Duke alum ay maari pa ring gamitin ang susunod na 27 games para magbigay ng kaso para sa All-NBA, lalo na't binabanggit ang bagong 65-game threshold ng liga. Higit pa sa ilang All-Stars ngayon ang hindi na pwedeng makakasama sa nasabing grupo dahil kakailanganin nila ang sapat na laro upang maging eligible. Sa isang sulyap sa tradisyonal na mga estadistika, tila isang malabo si Williamson, ngunit ang nabunyag na kategorya ay nagpapakita sa isang nakakumbinsing argumento. Ang two-time na All-Star ay nagsimulang mag-assert sa kanyang sarili nang higit pa matapos ang Christmas holidays. Siya ay nasa ika-21st na pwesto sa puntos sa bawat 48 minutes mula sa isang panalo noong December 28 laban sa Utah Jazz, ngunit lumagpas ito sa Sports Statistics. Mula sa isang panalo noong December 28 laban sa Utah Jazz at lumagpas ito sa Sports Statistics na kakailanganin para maging eligible. Ang Pelicans ay may record na 16-8 mula noon at mas masaya si Williamson bilang de facto point guard ng team. Ito ay nagsimulang nakita sa listahan sa stat sheet. Siya ay may 2 assists ang layo mula sa isang triple-double laban sa Jazz at ang kanyang atletikong well-rounded na laro ay nakita mula dito. Si Williamson ay may average na 22.5 points, 5.4 assists at 4.7 rebounds na may 0.7 blocks at 0.7 steals mula sa panalong iyon laban sa Jazz. Tanging 21 players lamang ang may average ng hindi bababa sa 22 points, 4.5 assists at 4.5 rebounds bawat laro. Ang listahang ito ay nabawasan hanggang sa 14 sa buong season. Si Williamson ay nasa nasa shortlist at mas tumataas ang numero habang nagpapatuloy. Si Antetokounmpo ang nangunguna sa pack na may 61.1% field goal rate. Si Williamson ay pangatlo sa season na ito na nasa 58.5% na direkta sa likod ni Nikola Jokic. Ang pangunahing option ng Pelicans ay sumiklab kamakailan lamang, nag-post ng 5 30-point nights sa huling 13 games. May 3 laro na may siyam o higit pang assists at ang lahat ay nag-uwi sa panalo at nagpapatunay na hindi kailangang umiskor ni Williamson upang maging epektibo sa loob ng court. Ang 23-year-old ay ginawa ang kanyang mga kasama na mas maging mahusay sa mga mahahalagang sandali, isa pang pagmarka bilang isang all-world talent. Si Williamson ay napangalagaan rin ang bola ng maayos sa pasensyosong pamamaraan na nagkakaroon lamang ito ng counting mga turnovers kaysa sa lahat, maliban sa 2 players sa 14-player shortlist. Ang depensa ay patuloy pa rin sa kanilang progreso, ngunit may mas maraming magagandang laro kumpara sa masasamang paglalaro. Ang mawala sa focus ngayon ay isang forgivable, ngunit hindi matatanggap sa panahong playoffs. Upang maging tunay na lalaki, dapat mong talunin ang mga lalaki at dapat makita ito ng mga tao. Si Williamson at ang Pelicans ay may 3 NBA TV dates pa at isa ay huling ipapalabas sa TNT. Ang 4 na laro na ito ay laban kay Jimmy Butler, Giannis, Tatum at sa wakas laban sa Sacramento Kings at the Aaron Fox.
Ang pagkakaroon ng pwesto sa All-NBA team ay hindi isang long shot na mungkahi para kay Williamson. Totoo na mabagal ang simula ng Pelicans na may 4-6 sa season na ito at tumagal pa ng panahon upang mag-develop sa tamang hierarchy ang offense. Ngayon, sa paglalaro ni Williamson bilang point Zion, si CJ McCollum ay may isang career year at si Brandon Ingram ay ginagawa ang kasaysayan. Ang New Orleans ay nanalo ng 16 sa kanilang huling 24 games at ngayon ay umaasa sa isang medyo madaling schedule matapos ang All-Star break. Sa ibang balita naman, ang Warriors ay magiging mahusay na kakatawan sa 2024 NBA All-Star Weekend sa Indiana ngayong linggo. Magkakaroon ng isang player ang Dubs na lalahok sa bawat araw, kasama si rookie Brandin Podziemski na maglalaro sa Rising Stars game sa Sabado. Si Stephen Curry na makikipaglaban kay WNBA star Sabrina Ionescu sa 3-point shootout sa linggo at si Curry na maglalaro sa All-Star game sa Lunes. Ang rookie na si Brandin Podziemski ay napili na kalahok sa Rising Stars game, nagbibigay sa Warriors sa kanilang ikalimang seleksyon sa nakaraang 5 taon. Si Podziemski ay may pinakamataas na plus-minus sa anumang Warrior ngayong season at nasa top 5 sa mga rookie sa double-doubles na may 6. Ang Rising Stars game ay isang 4 na koponan sa 3-game mini-tournament na binubuo ng mga NBA rookies, sophomores at G-League players. Ang mga NBA player ay nasa isang draft pool, bumubuo sa 3 mga teams at ang ika-4 na koponan ay isang All-G-League squad. Pinili ni NBA Hall of Famer Pau Gasol si Podziemski, pinagsama-sama niya ang ilang standout rookies, kabilang ang number 1 overall pick na si Victor Wembanyama, ang ikalawang pick ng 2023 NBA Draft na si Brandon Miller, at Miami Heat wing na si Jaime Jaquez, habang si Stephen Curry ay napili sa kanyang ika-10th career All-Star Game ngayong season. Ang All-Star Game ngayong taon ay babalik sa East versus West format, ibig sabihin makakasama ni Curry sa court at maging teammates ang mga superstars tulad ni LeBron James, Kevin Durant, Nikola Jokic at Luka Doncic at iba pa. Samantalang naging intense naman ang laban sa pagitan ng Golden State at ng Utah Jazz. Sa laban na ito muntik na namang nasayang ng Warriors ang 19 points lead nang dumikit ang Jazz sa mga huling segundo sa laban sa fourth quarter. Buti na lang, nagkamali sa huling pasa si John Collins na pwede sanang dalhin ang team sa panalo. Sa Jazz, nanguna si Colin Sexton sa scoring na may 35 points at 9 assists. Naging maganda rin ang laro ng rookie na si Keyonte George na may 33 points para sa Utah, na siyang gumawa ng 9 to 3-pointer sa laban, at John Collins na halos maiiyak na lang matapos ang laban dahil sa malaking pagkakamali, nagtapos siya ng 18 points. Samantalang sa kabila, gumagaling talaga si Klay Thompson kapag nasa bench, nanguna siya sa scoring na may 35 points. Sumunod si Draymond Green na may 23 points at Stephen Curry na siyang nahirapan sa halos buong laban at nagtapos ng 16 points, ngunit may 10 assists. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.